ano ng ng biblical spirituality sa programa natin, no, sa tuwing Martes ng gabi, no. Kaya nga ngayon aanyayahan natin, no, yung ating kapatid, no, para sa summary nung napag-usapan natin nung nakaraang linggo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang atin pong ebanghelyo nung nakaraang linggo, ito po ay ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon at kaunting paglalago, mga summary lamang po. No? Dito po makikita natin, ito po ay karugtong nung ebanghelyo kung saan isinugo ni Jesus po, no, ang kanyang mga disipulo. Ang pagsusugo po na ito ay patikim lamang o training, no, na kanilang magiging buhay, no. Nakita rin natin yung excitement or tinatawag na sabi nga ni Father, the beginner's enthusiasm, no, sa pagsisimula ng kanilang gawain na ito. Subalit ang nakita po ng Panginoong Hesus ay ibang bagay. Nakita ni Jesus na ang kailangan nila ay pahinga at pananalangin, no. At dito po, binanggit din po sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, mas mabuti ay pumunta kayo sa ilang upang makapagpahinga kayo. Hinighlight po doon ni Father na ang kahulugan ng ilang o disyerto, ito ay lugar kung saan nananalangin. No? Ayon nga po sa Deuteronomio 8 verse 2, sabi ni Moises, naaalala niyo ba nang kayo ay dinala ng Diyos sa ilang ng 40 taon para kayo ay maturuan o mabigyan ng kababaang loob? Ito po ay nangangahulugan na sa gitna ng ilang o ng disyerto, kung saan walang kahit ano tayong panghahawakan, wala tayong kahit anong aasahan, kundi ang Diyos lamang, no? Kaya tayo ay nagpapakumbaba sa harapan niya upang ipakita na sa Kanya lamang tayo umaasa at dumedepende. Sa pamamagitan din po ng pagbanggit ng Panginoong Hesus na sila ay magpunta sa ilang o disyerto, nais ng Panginoon na magkaroon ng discernment sa puso ang kanyang mga ipinadala o isinugo. Pagnilayan nila ang mga nangyari at ang kanilang mga ginawa. Kung tunay bang sila ay nakaasa sa Diyos o sa tingin nila ang daladala nila ay ang kanilang mga sarili at ang kanilang nagawa ay ayon sa kanilang galing, dunong at sariling lakas. Nais ni Jesus na tingnan ng mga isinugong ito ang laman ng kanilang puso. Kaya sa disyerto o sa ilang, nais tayong kausapin ng Diyos at nais din ng Diyos na ipakita ang laman ng ating puso. Maalala din po natin sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo ang tungkol sa pagpapasakay sa kanila sa bangka. No? Nung isa pa pong ebanghelyo na ibanggit na ito ni Father Ado na ang bangka, no? Ang mga kwento o na nakapaloob, mga pangyayari na nakapaloob sa Biblia na patungkol o kasama ang bangka, ito po ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, no, sa lahat ng bagay. May tutulad dito sa pangyayari sa Biblia kung saan sa gitna ng paglalayag, no, ng mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay mayroong unos o bagyo o malakas na hangin na nagdulot ng takot sa kanila. Subalit ang Panginoon, no, ay gumising at pinatila, pinahupa ang hangin, ang ulan at ang humahampas na alon sa kanilang bangka. Pagpapakita po ng kanyang kapangyarihan. Sa pagsakay na bangka, ipinapaalala sa kanila na lahat ng kanilang ginawa po ay dulot o dala ng kapangyarihan ng Diyos. Nagpapaalala sa kanila na di sila ang magaling, hindi sa kanila galing iyon, kundi ang kanilang ipinapahayag ay ang kapangyarihan ng Diyos. At kung ano man ang mabuting mangyari o nangyari, yun ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Makikita din po natin doon sa paglalago, sa Ebanghelyo, yung mga tao na pananabik na tumatanggap ng salita ng Diyos. No, nandun yung kanilang pananabik na kaya nagkakaroon ng pagmamadali na salubungin ng mga alagad at ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pandinig po ng mga taong ito, ang mabuting balita ay bago sa kanila. No? At ang pagkakaroon po ng bagong naririnig, bagong kaalaman ay nagdudulot ng pananabik sa kanila.
nabanggit po ni Father Ado, maaari ang mga taong ito ay itong mga taong ito ay nagkaroon na ng mga katanungan sa kanilang buhay. May mga hindi sila nauunawaan, no? May mga panahon na sila'y nasugatan, napagod o nahirapan. At sa pagbibigay ng mabuting balita sa kanila, doon nila natanggap ang pag-asa, doon nila natanggap ang kapahingahan, no? Doon sila nagkaroon ng pagkakaintindi. Kaya gayon nila hinahanap, nagkaroon ng pagkauhaw at pagkagutom po sa salita na ipinapahayag sa kanila, no? Pinaalalahanan din tayo na tayo daw po, no, ang ating ministry nawa ay nagdadala ng tao sa Diyos, no, at hindi patungo sa ating sarili. At gusto ko na lamang pong huling bigyan ng ng highlight po ay ang tungkol sa sinabi ng Panginoon na nakita sila ng mga tupa na walang pastol. No, ang tupa na walang pastol nagkakawatak-watak. Pag ang tupa ay nag-iisa, sila po ay nalalagay sa panganib. Yun po ang nakita ng Panginoon Jesucristo. Mga taong naghabol, naghanap ng mga pastol na iba-iba, mga maling pastol na kanilang nasundan, no? Kaya tapos iniwan sila ng mga pastol na ito, kaya nagdulot ito ng pagkakahiwa-hiwalay at pagkakawatak-watak, no? Ang tunay na pastol daw po, no, ayon sa Biblia, ay ang pastol na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa tupa, sa kanyang kawan na ibinigay sa kanya. Kaya po bilang kikita natin dito bilang tunay na pastol ang Panginoon Jesucristo isinantabi ang pagpapahinga at pagkain para handaan niyang ibigay ang kanyang sarili sa mga taong iyon bilang tunay na pastol. Ayun lamang po. Ngayon ating sisimulan itong Biblical Spirituality Weekly pagkatapos ng paglalagom sa pamamagitan ng pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na buhay at ibigay kalakasan sa amin at laging umaalalay sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa gabing ito na kami ay muling magkakatipon upang pag-aralan po at pagnilayan ang iyong mabuting balita para sa darating na linggo. Naway bigyan mo po ng kaliwanagan ang aming isipan at hipuin ang aming puso upang maisabuhay namin ang iyong salita. Gabayan mo po kami at patnubayan sa aming pagninilay ngayong gabi. Protektahan mo nawa ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng sakuna at sa lahat ng bagyong nararanasan namin sa aming buhay. Ilayo mo nawa kami sa lahat ng gawang masama at patawarin sa aming mga nagawang kasalanan. Naway sa pamamagitan ng aming pagninilay ngayong gabi ay matulungan kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at maipamahagi ang lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Jesus at ng mahal na Birheng Maria. Amen. Amen. Ngayon ating tawagan ang banal na espiritu upang tayong patnubayan sa ating pagninilay sa gabing ito. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Atin ngayong pakinggan ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya upang subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi ang mga ito. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo ay manahimik. Tayo ay manahimik
upang pagnilayan ang mga salitang ipinahayag sa atin ng Panginoong Hesukristo. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami nawa'y matipon din at maging bayan mong giling. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak, sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami nawa'y maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyan. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisa ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Ngayon po ay ating pagninilayan sa tulong ng Espiritu Santo ang Ebanghelyo para sa darating na linggo. Magtataka po siguro tayo bakit pagkatapos ng sunod-sunod na linggo na ang mga ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, ngayon ay biglang pumasok ang Ebanghelyo ni San Juan. Alam po natin pag pinagdiriwang ang liturhiya ng araw ng linggo, hinahati po yan sa tatlo, no? Year A, pag Year A, lahat ng linggo ang ebanghelyo ay galing kay San Mateo. Year B, ngayon ay Year B, lahat ng ebanghelyo ay galing kay San Marcos. Year C, lahat ng ebanghelyo ay galing kay San Lucas. Ngayon, bakit biglang pumasok si San Juan dito sa Year B na dapat ay kay San Marcos? Kasi kung ikukumpara yung ebanghelyo ni San Marcos ay napakaiksi, no? Sabi nga ng mga nag-aral, ito ay ang unang ebanghelyong naisulat kaya napakaiksi. At si San Mateo at si San Lucas ay ginamit itong mga materyales, no, na isulat ni
ni San ni ni San Marcos, no, para sa kanilang mga ebanghelyo, no. Ngayon, ito po yung ating ebanghelyo ngayon. At narinig po natin, kaya nga ngayon aanyayahan natin, no, yung mga magbabahagi, no. Meron tayong mga Bible apostles na magbabahagi ngayon para dito sa pinahayag ni ebanghelyo bago natin ipagpatuloy yung ating pagninilay. Magandang gabi po sa inyong lahat po. Para po sa akin, nakapoka po sa akin yung... Maari ka bang magpakilala sa kung anong parokya Okay po. para Sige po. malaman nila? Sige po, Father. Pangalan ko po si Brother RG Mendoza mula po sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe po. Para po sa sharing ko po, nakapuka po sa akin yung ginawa po ni San Andres sa Ebanghelyo, yung may dinala po siyang bata kay Jesus na may dalang tinapay at mga isda. Para po sa akin, mahalaga po yung ginawa po ni San Andres kasi doon po nagsimula yung paghihimala po ni Jesus. Ang dating po sa akin na mahalaga na magdala po tayo ng mga kasamahan po natin, yung mga hindi pa po nakakakilala, patungo po kay Jesus. Dahil baka doon po magsimula yung mga pagbabago sa buhay nila na maituturing po nating mga himala. Mas special po yung dating po sa akin dahil yung dinala po ni San Andres kay Jesus ay isang bata. Mahalaga po yung dating po sa akin ng isang bata, lalo na po nung sinabi po nung nasa Bible retreat po tayo nitong Sabado, parang napagdiinan din po yung kahalagahan ng pagpapasa ng pananampalataya sa mga bata, yung maipakilala sa mga bata si Jesus at yung kanyang mga aral, dahil darating din po yung panahon na lilisan po tayo sa mundo at sila yung papalit po sa atin upang mamahala sa mga ganitong gawain at pamunuan po ang ating simbahan. Sa akin pong personal na karanasan, meron po akong kababata na dinala po siya ng kanyang ate sa murang edad pa lamang po sa simbahan. Parehas din po kami na matigas ang ulo, naglalaro, maingay sa simbahan, pero consistently po na dinadala po ng ate niya, yung kaibigan ko po. Hindi po nakita ng ate niya na magulo po siya. Hindi po nakita ng ate po niya na maglalaro lang po siya sa simbahan. Kasi naniniwala daw po yung ate niya na kapag consistently niyang dinadala yung kapatid niya sa simbahan, may pwedeng magbago sa kanya pagdating ng araw. At hindi nga po naglaon na yung ate po niya, tumanda na rin po, may iba na rin pong pinagkakabalahan. Siya po mismo, hindi na po siya hinahatid ng kanyang ate sa simbahan, kundi kusa na po siyang pumupunta sa simbahan at sumali na po siya sa iba't ibang ministry. Kalaunan ay naging coordinator ng iba't ibang ministry, nabigyan ng iba't ibang posisyon at lumawak po ang kanyang circle of connections sa paglilingkod sa simbahan. At kalaunan din po ay pumasok din po sa kanyang isipan yung tawag po ng Diyos bilang sa tawag po ng pagpapare. Ngayon po, seminarista na po siya, nasa theology na po siya. Kung babalikan po namin yung istorya po namin nung bata po siya, parang hindi niya rin po inaakala na matutuloy siya sa pagpapari kasi nakita nga na parang matigas ang ulo, lalaro-laro lang sa simbahan. Pero sino magsasabi na yung batang naglalaro sa simbahan na sakit ng ulo ng matatanda habang nagsisimba ay magpapari na at maglilingkod ng buong buhay niya sa Diyos at sa kanyang bayan. So para po sa akin, ang dating po nito ay yung kahalagahan ng pagdadala ng mga tao at importante din po ng mga bata patungo po kay Jesus. Dahil
Doon po pwede magsimula yung mga pagbabago na maaring maituring po nating himala sa ating buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Sige, ngayon, bibigyan pa natin ng pagkakataon ang isa pang magbabahagi mula sa ating Bible apostles. Magandang gabi po. Ako po si Christy ng Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo Parish. Dito po sa ating binasang gospel, napukaw yung attention ko dun sa pagpapakain ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Madalas kong naririnig sa news, dati pa hanggang ngayon, na naghahanda ang gobyerno, even ang aming opisina, sa darating daw na the big one. Sabi ko nga, ano ba yung the big one na yan? Tapos may nagsabi sa akin, di ko ba alam na ito yung malaking lindol na mangyayari sa Pilipinas? Sabi ko, teka, di ba dumating na yung the big one sa atin? Yun yung sabi ko sa kanila. Kasi lagi nilang sinasabi, lilipat na kami ng office dahil dyan sa the big one na sinasabi nila. Sabi ko, dumating na yung the big one eh. So sa binasang gospel natin ngayon, nabasa natin o narinig natin na sinabi ni Jesus, sinubok ni Jesus si Felipe kung susuko ba siya dahil sa nakikita niya ang dami ng mga tao na sumunod kay Jesus at kailangan nilang pakainin. Parang ganito rin yung nangyari noong time ng pandemic, kung natatandaan niyo po. Tulad ng nagdaang pandemic, sinubukan din po ako ni Jesus kung hanggang saan ang pananalig ko, yung katatagan ko, yung aking pananampalataya, kung saan ako, kung hanggang saan kaya kong dalhin o tiisin yung paghihirap na nakikita ko sa paligid ko, sa barangay namin, sa pamilya namin, yung kagutuman na nangyayari, yung mga nagkakasakit at namatayan at naulila. Isa ako dun sa mga naulila, isa ako sa namatayan, nagkasakit yung asawa ko dahil sa nagka-COVID, namatay ang biyanan ko dahil sa COVID, nagutom, wala kaming makain, lahat nakikita ko, ganon. So parang, ano ba yan, susuko ba ako o hindi? Parang ganon. Wala akong ginawa. Buti na lang, meron tayong tinatawag na online mass, may mga ganon. Tapos, doon din sa binasang gospel, nakikita doon na maraming tao yung sumunod kay Jesus dahil sa kanyang mga ginawang himala. No? Dahil sa kalamidad na ito, yung sa pandemic na ito, na-focus o yung atensyon ng tao, dumami yung mga nagdarasal, isa na ako doon. Yung mga hindi yata marunong magdasal, nagdasal para wag silang dapuan ng COVID. Natutong magdasal nga, at nakita naman natin na ito yung the big one, yung buong mundo ang apektado ng pandemic na ito. Madaming nagkasakit nga, maraming namatay, nagutom, pero ganun pa man, sa kabila ng dinaranas ng buong mundo, partikular na dito sa Pilipinas, madami ang hindi sumuko at isa na ako ron. Usually, yung isang sangkap ng himalang ito na nangyari dito sa Ebanghelyo, yung pagiging bukas palad nung batang naghandog ng 5 tinapay at 2 isda. Parang ito rin po yung nangyari noong time ng pandemic na nakita ko yung pagiging mapagbigay ni Jesus o mapagbigay ng bata na yung kakainin niya na lang, hindi siya naging maramot, hindi niya ipinagkait yung kanyang tinapay at isda para mapakain lang yung 1,000 taong na yon. Sa pandemic, ganun din ang nangyari. Biro mo yung bata sa murang edad niya, naisip niya yun na magbigay. Sa pandemic, ganun din. Maraming mga tao na nagbigay ng kusa para tugunan yung mga kagutuman. Kaya siguro noon natuwa si Jesus kasi kaya pinarami niya yung mga isda para mapakain yung mga libo-libong tao. Yung dahil sa naranasan nating pandemic na ito, naiiyak na ako. Yung buong mundo nag-lockdown, tapos sobrang tahimik, walang nagkalat sa tao sa kalye, madaming nagutom. Nung nag-open na yung pandemic na yun, di ba po, nagbukas na siya, meron kaming mga hanahawakang kalakbay, yung mga drug surrenderer. Doon ko naranasan paano maging bukas palad Yung nakita ko paano sila nagutom, paano kami magbigay, gano'n. Tapos, sabi ko nga mapalad pa rin ako kasi hindi ako pinabayaan ng Diyos. Tapos andito kami para magbigay sa kanila ng
ng tulong, magbigay sa kanila kahit kaunti, hindi kami nagadamot sa mga kalakbay, sa sanlakbay. Yun, nagpapasalamat kasi nagkaroon kami ng pagkakapatiran, ng pagmamahalan, hindi ng aming sarili, kundi yung pagmamahalan na magbigay kami sa kapwa, katulad ng ginawa ni Jesus. So hindi kami kinapos. Even sa pamilya ko, hindi kami kinapos ng pagbibigay. May natitira pa. Nagtataka nga ako, ang dami ng kalakbay na binigyan namin ng pandemic, pero may natira pa dun sa mga binigay namin. Nakapag-uwi pa kami para sa sarili namin. Parang ganun yung himala na ginawa na. So, nagbigay kayo, sige, dadagdagan ko pa yan, may maiuwi pa kayo. Yun yung naano ko, yun yung pagdadamay na nandun kami. Kahit namatayan kami ng isang officer sa amin dahil sa pandemic, dahil sa COVID na yon. Pero nakita pa rin namin yung pagiging bukas palad. So para sa akin, ang buhay ng mananampalatayang Kristiyano ay magiging palagi ang himala ng kapatiran ng pagiging bukas palad kasama si Jesus sa gitna natin at walang patid na nagbibigay ng mga dakilang kayamanan. Alam natin kung anong kayamanan yon, at ng mga pusong laging bukas sa pagbabahagi. Lastly po, para sa akin, ang bunga ng biyaya ng Diyos ay para sa lahat dahil siya o si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. At napakapalad natin sapagkat sa bawat Eucharistia na ay tinatanggap natin ang tinapay ng buhay. Kaya para sa akin, ang the big one na dumating sa buhay ko, si Jesus, hindi yung iba pa man, na ano pa man. Si Jesus ang the big one para sa akin. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat sa mga kapatid natin, mga Bible apostles na nagbahagi. No? Totoo, ang salita ng Diyos ay may iba't ibang muka. No? Kaya nga sa sharing, iba-iba rin naman talaga. Depende sa pangangailangan natin, ay yung mukhang ipapakita ng salita sa atin. No? Kaya kung mapapansin natin, no, yung ating mga kapatid ay may ibang bintana na tinignan patungkol sa Ebanghelyo. Kaya nga walang kompetisyon, walang tama at mali kung magbabahagi sa mga ganitong bagay, lalo na yung personal na karanasan, kasi iba-ibang bintana ang binubuksan ng Diyos. No? Depende o nakaayon sa pangangailangan natin. At ayun yung ibibigay niyang salita. No? Kaya nga sinabi ko kanina, bago mag-sharing, nandito tayo ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan. No? At 5 linggo ito na tayo ay makikinig ng Ebanghelyo ni San Juan, lalo na itong chapter 6. Actually, chapter 6 lang lahat sa 5 linggo dahil nga maiksi yung Ebanghelyo ni San Marcos. Pero kung makikita natin, magkarugtong ito. No? Kasi saan ba tayo natapos nung 1 linggo? Nung nakita ni Jesucristo yung mga tao katulad nung mga kawan, tupang walang pastol at siya ay nahabag. No? At ito rin yung nangyari rito kasi pag pinagpatuloy natin yung binasa nating Ebanghelyo kay San Marcos nung 1 linggo, ang mangyayari rin ay itong himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. No? Sabi nga, kasi sa lahat ng Ebanghelyo, sa 4 na Ebanghelyo, nakasulat itong himala ng pagpapadami ng tinapay at isda. Sabi ng mga nag-aaral, kapag yung isang tagpo ay nasa 4 na Ebanghelyo, 100% na totoo talagang nangyari ito. No? Hindi naman sinabi na yung iba, 2 beses lang nag-appear ay hindi na totoo. No? Ngunit kung titignan natin yung mensahe at yung posibilidad, talagang ito talaga yung nasaksihan, no, netong mga ebanghelista o na totoong narinig nila sa mga sumaksi dito, no? Ayun yung ibig sabihin kung bakit nasa 4 na ebanghelyo siya. No, kaya nga parang pinagpatuloy lang ni San Juan yung ipagpapatuloy ni San Marcos, no? Nandito yung mga tao na sumusunod kay Jesucristo. Pero ang nagtataka ko rito kasi si Jesucristo ay tumawid, no? Tumawid, no, mula sa kabilang ibayo at pumanik siya ng bundok. Pag binasa natin sa English, no, pumanik siya ng bundok at sumunod sa kanya yung mga tao. Sabi sa English, he looked up, tumingala siya at nakita niya yung mga tao. Kung pag-iisipan natin, pinag-iisipan ko to, paano mangyayari yun? Siya nga yung nasa taas eh. Tapos parating yung mga tao, panik din sa bundok, bakit si Jesucristo pa yung tumingala? Dapat yung mga tao ang tumingala. Pero may malalim na ibig sabihin nito, no? Katulad nga nitong mga taong sumusunod kay Jesucristo, no? Para silang mga kawan o tupang walang pastol. Ibig sabihin na gutom, pagod,
No? At itong mga taong ito ay mababa ang tingin sa kanilang sarili. At maaaring yung ibang tao rin ay mababa ang tingin sa kanila. Kaya malalim yung sinabi rito. Sa Tagalog kasi natanaw lang ni Jesucristo. Pag binasa natin sa English, He looked up. Ang ibig sabihin, itong mga kawan na ito ay mahalaga kay Jesucristo, bawat isa. Bawat isa. Di ba? Yung pinag-usapan natin ng isang linggo, He gazed, He looked at them. No, kilala niya yung bawat isa. No, sabi nga sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, bawat tupa ay may pangalan sa mabuting pastol. Kaya nga, nakatingala si Jesucristo, hindi mababa ang tingin niya sa kanila. Tinitingala niya sila. No? Mga taong may dignidad at alam niyang mga taong mahal ng Panginoon. No? Tayo magpapatuloy at sinabi rito, itong araw na ito na pumanik siya sa bundok ay araw na malapit na sa kapistahan ng Paskwa o yung Passover. At mahalaga ito yung konteksto nito. Yung Passover, kung maaalala natin, ito yung pagtawid, no? Pagtawid mula sa pagkaalipin papunta sa lupang pangako, no? At ito nga yung pinagdiriwang ng mga Hudyo taon-taon para alalahanin yung mga pangyayaring yun. Mula sa Ehipto, tumawid sila nakalaya sa pagkaalipin, dumaan sa disyerto at dumating sa lupang pangako. Ito yung Paskwa, ito yung Passover. At may nangyari ron kung maaalala natin kapag babasahin natin yung Exodus o yung ibang bahagi pa ng Pentateuch. Mababasa natin doon na sa gitna ng disyerto, walang makain yung mga Israelita, ay nagpaulan, no? Nagpababa ng tinapay mula sa langit ang Diyos. No? Meron ding himala ng tinapay sa Paskwa doon sa lumang tipan. At kung makikita natin, ito nga yung nangyari. No? Ito yung nangyari. Pero bago pa ito mangyari, no? Nung nakikita na nila, sinubok muna ni Jesucristo ang kanyang mga alagad. Partikular si Felipe. Sabi niya, saan kaya tayo makakakuha ng pagkain para sa mga taong ito? Sabi rito, sinabi niya yung para subukin si Felipe. At dito makikita natin yung ating mga sarili. No? Si Felipe, ang sagot agad ay pagrereklamo o kawalan ng pag-asa. No? Ang sabi ni Felipe, kahit 200 dinaryong tinapay ay kulang sa mga taong ito. So si Jesucristo hindi naman sinasabi kay Felipe na ikaw ang magbigay. No? Pero si Felipe, doon pa lang sa tanong ni Jesucristo, saan kaya makakakuha? Tayo makakakuha. Nag-react na agad, parang nag-presume siya, no? Dito sa isang problemang napakalaki. No, na kahit 200 dinaryo ay hindi kayang tugunan yung pangangailangan ng mga taong ito. Ang isang dinaryo ay sahod sa isang araw. Kung 200 dinaryo, so halos sa lampas ng kalahating taon magtatrabaho yung tao para mapakain. Ayun yung pagkukwenta o yung estimation ni Felipe. No? Parang nawawala na siya ng pag-asa. At itong reaction ni Felipe ay reaction din nating lahat. Kasi masyado tayong, hindi naman tayo magagaling sa math, no? Karamihan sa atin ayaw siguro ng math. Ako ayaw ko ng math, no? Hindi ako magaling sa math. Pero tayo ay very mathematical. Anong ibig sabihin ng mathematical? Napakabilis nating magkwenta. At lahat para sa atin ay may numero, merong sukat, no? Kaya nga sa harapan ng isang etong nangyayari rito, no, para kay Felipe isang problemang napakalaki at kinukwenta niya. Kaya nga ang computation niya kulang yung kakayanan, no? Kung yung kakayanan ng 200 dinaryo ay kulang sa malaking suliranin na ito. Pero bakit ganun yung naging reaksyon ni Felipe? Kasi para sa kanya ang lahat ay numero lang. 5,000 tao, 200 dinaryo pero kulang pa. Palaging nagbibilang. Nagbibilang, no? At makikita natin ito sa ating mga sarili. Kapag may malaking problema, napakabilis nating magbilang. Napakabilis natin tignan kung anong meron tayo sa harapan ng malaking problema. At ang kadalasan nangyayari ay yung nangyari kay Felipe. Tinignan niya kung ano yung kakayanan, eto lang, hindi sasapat. At ito yung panganib para sa ating lahat. Sa mga nangyayari sa ating buhay.
No, minsan talaga, kasabi nga rito, alam ni Jesucristo yung gagawin. Alam niya kung bakit hinahayaan niyang mangyari iyon. Alam niya yung gagawin niya. Pero tayo, ang reaksyon natin sa harapan ng mga pangyayari sa buhay, ganito lang kung anong mayroon ako at napakaliit at hindi sasapat. No, kaya nga, kadalasan tayo ay takot, no? Tayo ay nangangamba. No, parang yung mga kakayanan natin ay hindi sapat. Pwede natin sabihin sa pag-aaral, no, maraming kabataan ang nag-aaral kapag nakita yung mga gagawin sa eskwelahan, titignan yung kanilang sarili. Ito lang yung kakayanan ko, kulang. Baka hindi ako pumasa o baka hindi ako makakuha ng magandang grade. Meron naman yung mga magulang, di ba, sa harapan ng kinabukasan, pag-aaralin yung mga anak, titignan yung kakayanan, ito lang yung sahod ko. No? Kaya ko bang pag-aralin yung mga anak ko? No? At hindi pa nangyayaring kinabukasan ay nangangamba na. No? Lalo na sa ating ministry, kung maaalala ninyo, sinabi ko yung sinabi sa akin ni Cardinal, no, na hindi lang tayo mga Bible readers, Bible lovers, kaya nga tinawag tayong Bible apostle. Sabi ni Cardinal, dahil apostol tayo, kailangan nating lumabas, no? Marami siyang sinasabi, lalo na yung sa mga bahay-bahay. May nabanggit pa siya, kailangan natin pumunta sa mga high-rise condominiums dahil doon marami raw taong nag-iisa, nalulungkot, mga depressed, pagod na pagod sa trabaho, matutulog lang, kinabukasan, ganun na naman yung buhay, paikot-ikot lang. Ayun daw ang Bible apostle, no? Kailangan nating lumabas, no? Of course, kailangan natin yung mga Bible sharing natin, yung biblical spirituality, pero hindi natatapos dito. No? Ayun yung mandato ni Cardinal. Lalabas tayo sa maraming gagawin natin. Titignan natin yung sarili natin, kakaunti kami. Ilan ba kaming Bible apostle sa parokya? Ako hindi pa ako masyadong bihasa. Ako hindi pa ako magaling. Ako hindi ako matalino. Ako ay mahiyain. Katulad ni Felipe, makikita natin kung ano yung meron tayo sa harapan ng malaking gawain na sabi natin kulang. Pero tandaan natin, sinabi rin sa Ebanghelyo, alam ni Jesus ang gagawin niya at sinusubok niya lang si Felipe. At siguro kung may mga ipinapadalang pangyayari o misyon ang Diyos sa ating buhay o kahit pagsubok o problema, pwede natin paniwalaan itong salitang ito. Alam ni Jesus ang gagawin niya. Huwag tayong maging mathematical. Huwag nating computein, no? Huwag nating estimahin, no? Ayon sa kakayanan natin. Dahil kung susukatin natin talaga, maliit lang yung kakayanan natin. Pagkatapos nito, si Andres ay may dalang isang bata, no? Ang isang bata ay walang kahulugan sa bayang Israel. Kaya nga ang binilang lang dito 15,000 lalaki, yung mga bata parang wala pa silang bilang. Ibig sabihin wala pang halaga, no? 'Di ba si Felipe masyado siyang mahilig siyang magbilang, mahilig siyang magkwenta ng halaga. Ang dumating ay isang bata, no, na walang halaga sa lipunan ng bayang Israel. At ang dala niya ay 5 tinapay na cebada. Yung cebada, ito yung barley. At itong barley ay hindi magandang klaseng tinapay, no? Ang magandang klaseng tinapay ay yung wheat o yung tinapay na gawa sa trigo. Ibig sabihin, yung bata walang halaga, yung tinapay walang halaga. Actually, yung cebada o yung barley, pagkain ito ng hayop eh. Ito yung mga pinapakain sa hayop. Yung mga mahihirap na tao, ito rin ang ginagamit para mura, para makagawa sila ng tinapay. Makikita natin, 5 tinapay na nga lang, mababang klase pa, at 2 isda, no? 2 isda, no, na sabi nila ito yung parang sinardinas na, no, yung parang pinreserve na, hindi na fresh, no? O, kung ikukumpara sa fresh na isda na mas mahal, yung dala na itong batang walang halaga ay tinapay na walang halaga at isdang walang halaga. Parang yung dinala kay Jesucristo, walang halaga kung susukatin, paano ito makakatugon sa pangangailangan ng marami, no? Paano ito makakatugon sa pangangailangan ng marami? No, at ito yung napakaganda rito kasi kung ikukumpara yung dala ng bata doon sa malaking bilang ng mga tao, hindi talaga aabutin. At kung titignan natin yung sarili ng natin, kakayanan, o yung financial natin, o yung oras natin, o yung lakas natin, o yung talino natin, o yung mga kahinaan natin, kung titignan natin, sa harapan ng maraming gagawin, sa harapan ng maraming pangyayari sa buhay, walang halaga. Maliit lang.
Pero may magandang ginawa rito si Jesucristo. Sabi niya, dalhin ninyo sa akin. Parang sinasabi, dalhin niyo sa akin kung anong meron kayo. At kinuha ni Jesucristo, tumingin sa langit, nagpasalamat. He gave thanks. No, at ibinahagi itong mga pagkain at ito ay dumami. Ngayon sa harapan nitong salitang ito, malaking konsolasyon. Ako, nabibigyan ako ng konsolasyon dito. Na sa harapan ng maraming gagawin, na parang hindi na natin kaya, parang nakakapagod na, parang kung titignan ko yung sarili kong lakas, parang wala na akong paghuhugutan. Parang konti na lang yung natitira. Katulad nung batang walang halaga, 5 tinapay na sibada na walang halaga, 2 isda na walang halaga, napakaliit sa harapan nung haharapin. Parang sinasabi sa atin ng Panginoon, ako para personal, para sinasabi sa akin, ibigay mo sa akin kung anong meron ka. At ito yung magbibigay lakas sa atin lahat. Kung anong meron tayo, hawak natin sa buhay natin. Kung sa tingin natin ay kulang sa mga bagay na harapin natin, sa mga pagsubok na papasanin natin, kung sa tingin natin ay kulang, sinasabi ni Jesucristo ngayon, ibigay mo sa akin kung anong meron ka. At ibinahagi, kinalat, at nabusog lahat. Nabusog lahat. Sabi, paupuin sila. Yung sinabi ritong paupuin, hindi ito yung pag-upo natin sa upuan. Ha? Sa bayang Israel, pag kumakain sila, nakaupo sila sa lapag. No? Pero yung pag-upo nila, ang tawag dito ay naka-recline. Hindi nakaupo, hindi nakahiga. Pag tinignan natin yung meaning ng to recline, ito yung posisyon ng mga taong malaya at mga taong nagdiriwang. Ito yung posisyon ng mga Israelita nung sila'y lalaya sa Ehipto. Sila ay naka-recline. At ito yung ginawa ni Jesucristo kasi ito na yung oras na itong mga taong ito, no, parang mga tupang walang pastol, mga naalipin ng iba't ibang huwad na pastol, ito yung araw na sila ay lalaya. Ito yung Paskwa. Kaya nga ang konteksto na itong ebanghelyo ay Paskwa. Ang Paskwa ay pagtawid mula sa isang kalagayan papunta sa isang bagong kalagayan. At ito yung gagawin ng Panginoon, kaya sila pinaupo. At mayroon pang binanggit na detalye rito at naupo sila sa luntiang damuhan. Ngayon pinag-uusapan natin yung pastol, yung tupa. Di ba pag binasa natin yung Psalm 23, sa luntiang pastulan, doon ko dadalhin yung aking mga kawan. At maganda ito, rito, maraming magkakaugnay na konsepto na malaki ang tulong. No? Dahil itong mga taong ito, buong buhay nila ay naghahanap ng kasariwaan, naghahanap ng kapahingahan, naghahanap ng paglaya. Ngayon yung oras. At parang sinasabi sa atin ng ebanghelyo ngayon, matagal na tayong alipin ng ating mga takot. Matagal na tayong alipin ng pagtingin sa kung ano yung meron tayo at kadalasan, naliliitan tayo, nakukulangan tayo. Pero ngayon sinasabi ng Panginoon, ito na yung oras. Kailangan ng mag-recline. Posisyon ng taong lumaya at ng taong nagdiriwang. Dahil dinadala kita sa luntiang pastulan. Maganda ito para sa ating lahat, mga Bible apostles, mga minamahal na kapatid. No? Masyado tayong nakatingin sa ating sarili. Ito yung nakalimutan ni Felipe at ng mga ibang alagad. At nakalimutan na nila kasama nila si Jesus. Kung titignan lang natin yung ating sarili, palaging kulang. Pero kung makikita natin at mananampalataya tayo na kasama natin si Jesus, kahit kulang, ibibigay sa Kanya. At ito ay magiging sapat at sobra-sobra pa. Ito nga inawit ng mga kabataan, di ba, nung nag-retreat tayo. No? Ang mga taong walang pera ay mahal ng Diyos, bibigyan ng sobra-sobra pa. At ito yung ebanghelyo ngayon. Ito yung ebanghelyo ngayon. Minsan nga tayo lang yung masyadong malungkot. No? Bakit ba kaya, ang unang problema kasi, bakit iniisip natin may kulang tayo? Dahil masyado nating kinukumpara yung sarili natin sa iba. At kapag kinumpara natin yung sarili natin sa iba, ang unang-una nating makikita ay kung ano yung meron sila at kung ano yung wala tayo. At ito yung pinagsisimulan ng kasalanan ng pagkainggit. Makikita natin kung anong wala tayo at kung ano yung meron yung iba. Kaya palaging kulang. Kaya palagi tayong nangliliit. Pero sabi ng Panginoon, recline. Araw ngayon ng paglaya, araw ng pagpapahinga, at ikaw ay aking tupa. Alam ko ang iyong pangalan,
Kaya umupo ka dyan, recline sa luntiang pastulan. Okay. At pagkatapos nun, nung natapos na lahat, sabi rito they ate, no? Hanggang mabusog sila. Hanggang mapuno yung pangangailangan nila. No? Ito'y napakaganda, no? Sapagkat talaga, ang pupuno naman talaga ng buhay natin at ng buhay ng mga taong pinagkatiwala sa atin ay hindi tayo. Ito ang Panginoon. Ito ang Panginoon. At pagkatapos nung sinabi, kunin ninyo yung mga natira. No, sobra-sobra pa. May mga natira. Mula roon sa batang walang halaga, sa tinapay na sibada na walang halaga, sa dalawang isda na kulang maliit at walang halaga, sobra-sobra pa. At nung tinipon nila, nakatipon sila ng 12 bakul. At ito ay simbolo ng misyon ng mga apostol. Yung 12 apostol, ang misyon nila ay tipunin yung mga nagkahiwa-hiwalay na 12 tribo ng bayang Israel. No? Ito yung misyon. Ibig sabihin yung 12 tribo ng bayang Israel nahiwalay sa Diyos. Alam naman natin sa kasaysayan ng Israel dahil sila ay nagkasala. Ito yung misyon. No? Tipunin itong nawawalang 12 bayan ng Israel. Kaya nga ang ebanghelyo ngayon parang sinasabi sa atin, hayaan muna natin yung Diyos na busugin tayo, na punuin tayo, bigyan tayo ng kahulugan, ibigay yung akala nating kulang. At kapag tayo ay napuno, no, sabi rin sa ebanghelyo ni San Lucas, aapaw ito. At itong pagmamahal na tinanggap natin sa Diyos ay aapaw ito. Kaya nga tayo ay magmimisyon para hanapin din yung mga nawawalang kapatid. Ito yung binahagi rin kanina, no? Na yung mga kabataan kailangan nating hanapin. Yung sabi nga ni Cardinal, yung mga tao, no, na nalulungkot, na hindi alam ang gagawin sa buhay kailangan ninyong puntahan. Pero kailangan muna nating tumanggap sa Panginoon. Kaya may isang mahalagang salita rito. Nung kinuha ni Jesucristo yung 5 tinapay at 2 isda, anong sabi rito? Siya ay nagpasalamat. Give thanks. Yung give thanks sa Grego, ito ay Eucharisteo. Eucharisteo, no? At siya ay nagpasalamat. Kaya nga itong ebanghelyong ito ay nakaugnay sa Eucharistia. No? Nakaugnay sa Eucharistia. Kaya nga, no, ito'y paanyaya rin sa atin, no, na pag dadalo tayo ng Eucharistia, magdiriwang tayo ng misa, no, tayo ay pupunta roon, tandaan natin, no, ang Eucharistia ay simbolo rin ng pagtawid, no? Mula sa pagkagutom papunta sa kaganapan, mula sa pagkaalipin papunta sa paglaya, mula sa kamatayan papunta sa buhay. No? At tayo pinupunuan ng Diyos. At kapag tayo'y puno na, 'di ba? Naalala niyo yung sinabi ni Padre Reggie, yung misa ay nakaugnay sa misyon. No, kaya nga sa Latin, ite missa est. Kapag yung hahayo na, ayun ang sinasabi, go, it is already the mission. Sabi, kapag napunuan na ng Eucharistia, tayo, panahon na para sa mission. At ito yung sinasabi nitong ebanghelyo. No? Pinupunuan tayo ng Panginoon. Kahit ang tingin natin ay kulang na kulang, pinupuno ito ng Panginoon para yung aapaw na kaligayahan at pag-ibig at kaligtasan na ibinigay sa atin ay hahanapin natin, no? Yung 12 bayan na nawawala, no? O yung mga taong, yung mga iba pang kawan na hinahanap ng totoong pastol, no? Siguro tama na ito, no? Ngayon tayo ay papasok ngayon sa pananalangin, no? Kaya nga sino mga kapatid, no, dito sa Zoom na nais manalangin, no, mag-unmute at ihayag ninyo ang inyong panalangin sapagkat 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ni Jesucristo ay naroroon siya sa gitna. Kaya nga pinapakinggan tayo ni Jesucristo bilang isang katawan, itataas natin ang mga panalangin sa Kanya. Sige, pwede na pong mag-unmute. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na akala namin kulang ang aming dala at inaasa namin sa aming mga sariling lakas, dunong, kagalingan at kakayahan ang lahat ng mga gawain at misyon na iniata sa amin. Panginoon, ituro mo po sa amin na umasa sa iyo at ipaalala sa amin na lahat ng ito ay galing at nagmumula
sa grasya at kapangyarihan mo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng biyaya mo sa amin. Itinataas ko sa iyo ang aking pamilya, lalo ng aking anak, na sana ay magbalik siya sa pagsimba at pagdarasal. Gabayan mo po kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Maibahagi po sana namin ang mga naiatas na mga duties para sa amin, mga salita sa aming kapwa. Maging ilaw po sana kami sa mga taong nangangailangan sa amin at hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon sa patnubay ng ating Inang Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Jesus, dinadalangin ko po sa iyo at inahabilin ko po sa inyo ang lahat-lahat. Tawa Panginoon, ikaw na po ang bahalang magtulong sa aming mga pagkukulang, sa aming pong mga kahinaan, at sa amin, ikaw na rin po ang bahalang magbigay ng lakas sa amin at katatagan sa amin ang araw-araw na buhay at paglilingkod. Sa magdalangin po sa pangalan ni Jesus ng aming Panginoon. Amen. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, turuan mo kami na maging bukas palad sa aming kapwa, lalo doon sa mga mahihirap na mga tao. Naway po ang iyong salita ay maging isang pagbabago sa bawat tao na amin pong pinibigyan ng salita ng Diyos. Panginoon, ito po ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon ay dadako tayo sa ating mga announcements. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po, nais ko po magpasalamat po sa mga nakasama po natin noong nakaraang first annual biblical retreat ng ating ministry. And pangalawa po, pinapaalalahanan po na yung ating monthly formation and meeting para sa buwan po ng Agosto ay sa darating po na August 17, 9 a.m. to 12 noon po sa Lay First Formation Center sa San Carlos Seminary. And pangalawa po, pangatlo, magkakaroon po tayo ng ARCAM MBA Officers and Coordinators Ministry Planning sa September 13 to 15 sa St. Michael's Retreat House. So ilan po ba yung pwede pong umattend po per parish? O isa po yung representative, yung coordinator po sa isang parokya. So para po sa mga makakasama, i-message niyo po kami, si Father, Sister Liz, ako po, para po sa confirmation po ng inyong attendance. Ayun lamang po sa akin, Father. Maraming salamat po. Salamat, Ate Re. Sa ating biblical retreat, no, nung sinabi ko na kinausap kasi ko ni Cardinal dahil dun sa homily niya pa lang maririnig nyo na yung sinasabi niya sa atin no, na misyon. At mas naging konkreto nung kinausap niya ako nung nagla-lunch na talagang paigtingin daw natin yung pagpunta sa mga bahay. No? Kaya nga ito na yung pagpaplanuhan natin dito sa darating nating ARCAM Ministry on Biblical Apostolate Planning. No? Ang ibig sabihin na meron tayong may binahagi tayong parish profile doon sa retreat. No? Yung iba nakasagot na. Pero yung mga parishes na nandito ngayon na wala roon sa retreat, pwede po kayong humingi ng kopya. No? Papadala namin kayo ng soft copy. No? Mag-request kayo kay Tere o kay Sister, no? Para mailagay nyo rin yung
mga kailang i-fill up doon, mga coordinator at yung mga kasama ninyo. No? Ito yung mga parishes na meron ng biblical apostolate na hindi nakasama sa retreat. Ngayon, dahil nga sila Sister Selly ay pumunta rin sa mga bagong parokya kung saan wala pa tayong mga biblical apostolate coordinator, pero may ginagawa na sila ring mga Bible activities. Imbitado rin sila, no, na mag-connect na sa biblical apostolate, no. So pwede rin silang anyayahan yung mga bagong parokya, no, na kaka-assign pa lang ng pare, hindi pa nakaka-attend ng mga meeting, kasama sila sa ating monthly formation sa August at kasama rin yung coordinator nila sa ating planning sa September, no. Kaya nga sabi ni Sister Selly, maraming mga parishes, no, na willing naman, no. Sana makasama natin sila sa August sa ating monthly formation para masabihan na rin sila, no, para doon sa ating planning sa September, no? Okay. Ngayon po, isasabihin na lang ni Sister yung mga detalye sa inyo, no? Pero sa susunod na Martes, meron pa po tayong Biblical Spirituality Weekly. Ngayon lang ang i-announce ko kasi maraming nagre-request, no, na ang ginagamit daw kasi nila sa kanilang mga liturgical Bible study o kaya pag nag-house catechesis sila ay gospel, no, either Sunday gospel na ginagawa natin sa Biblical Spirituality o yung everyday gospel. Sa August po, simula August 1 ay ihinto muna natin, pagpapahingahin muna natin yung maiksing pagninilay sa salmo sa misa sa bawat araw, no? Sinasabi ko po ito kasi ilalagay na po natin ay yung biblical catechesis, no? Maiksing biblical catechesis sa ebanghelyo ng bawat araw naman, no? Ibig sabihin, mawawala mo na yung maiksing pagninilay sa salmo, pero may maiksing biblical catechesis sa ebanghelyo ng bawat araw. Kaya po ayun yung makikita natin, mapapakinggan simula August 1. Okay? Kung wala na po, wala na tayong maaring mai-announce, no? Tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Tapos ng ating pagninilay, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Salamat sa Diyos. Diyos. Mag-ingat tayong lahat dahil medyo maulan po. Salamat po. Salamat po, Father. Salamat, Padre. Thank you, Sister Lacey. Salamat po.